Boss, pahiram ng kawali mo. Bibigyan kita ng 2 piso. Magsasara na ako. 10 minuto. O sige, bilisan mo. Para kang tunay na chef humawak ng kutsilyo. Tatlumpung taon na akong nagluluto. Wala pa akong nakitang ganyang kagaling. Ang husay. Isa lang akong tagapagluto. 20 taon nang hindi nakahawak ng kalan. Mabuti na lang. Hindi pa kinalawang ang mga kamay ko. Mr. Gyu, 3 araw na po kayong hindi kumakain. Yung sa Michelin restaurant po. Naghanda na naman sila ng bagong menu. Nakakasuka lang amuyin. Pero sabi po ng doktor, kung magpapatuloy po ang ganyan sa sikmura ninyo, tumahimik ka. Anong amoy yon? Yun po ay usok lang mula sa mga nagtitinda sa kanto. Impossible. Yung bluefin tuna na in-air freight pa noong 1 linggo. Sinulyapan niya lang na suka na siya. Pero ngayon nakatitig siya sa isang plato. Nang sinangag na binili lang sa kanto. At napapalunok pa. Mr. Gyu, ang mga pagkain sa tabi-tabi ay tigil. Itong sinangag, magkano? Hindi ito binebenta. Iisa lang to. Kakainin ko. Gawan mo pa ako ng isa. 10,000. Kung may sakit ka magpatingin ka sa doktor. Huwag kang mag-iskandalo dito. 20,000. Tingnan mo nga yung itsura mo. Malala na yata yung sakit mo sa tiyan. Kailan ka pa huling kumain ng maayos? 3 araw. Umupo siya. Sa isang food stall sa gilid ng daan. Umupo sa isang plastic na upuan. Disinfected ba tong upuan na to? Mister, magsasara na ako. Kahit na para kang patay gutom, huwag mo namang pabayaan ang sarili mo ng ganyan. Huwag mo nang bayaran. Siguro matagal na akong hindi nakakapagbakasyon. Naghahalusinate na yata ako. Hindi siya kumakain. Dinudugtungan niya ang buhay niya. Naku, kinakayod na niya yung plato. Anong pangalan mo? Nagkataon lang tayong nagkita. Hindi mo na kailangang malaman. Bukas, sa lugar na ito. Hindi ako namamalimos. Kung mayroon kang sobrang pera, mas mabuting maghanap ka na lang ng magaling na doktor para sa sarili mo. Assistant yan. Po, imbestigahan mo siya. Masusunod po. At isa pa, bilhin mo ang buong kalye na ito. President Gyu, komplikado ang pagmamay-ari sa kalyeng ito. May mga negosyo at mga tirahan. Ang gusto ko lang ay itong stall. Dapat nandito pa rin to bukas. Talagang kakaibang tao. Pero yung paraan niya ng pagkain, para siyang isang batang nagutom buong buhay niya. Nasaan na siya? Inaalam pa po. Ang alam lang po natin, ay matagal na siyang nakatira sa bahay ng anak niyang babae sa West City. Kakalis lang niya ngayon. Wala siyang ari-arian. Mga kakilala, ang tinatanong ko nasaan siya ngayon. Isang babae. Hila-hila ang maleta. Naglalakad sa kalye sa kalagitnaan ng gabi. Tapos yan ang sinasabi mo sakin. Gyu. Ang ibig kong sabihin, wala siyang mapupuntahan ngayon. Kung lalapitan natin siya ng direkta, baka matakot pa siya. Kahit yung black card niyo nga tinanggihan niya. Siya ang gamitin mo. Yung may-ari ng store. May tiwala siya doon. Ikaw na. Pahabulin mo siya. Bigyan mo ng palusot. Ipaupa sa kanya ang bahay. Renta. Magkano ang renta? Kung magkano lang ang pera niya sa bulsa, yun na ang presyo. Siguro mga ilang daan lang ang cash na dala niya. Di ilang daan lang ngayon. Sige na. ₱321.50. Kung manunuluyan sa pinakamurang hotel, hindi rin siya tatagal ng 1 linggo. Kailangan niyang makahanap agad ng trabaho. Ate, teka lang. Boss, bakit?
Yung galing mo sa pagluto. 30 taon na ako sa pwesto ko. Pero ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandang sinangag. Sa galing mong yan, hindi ka dapat naghihila ng maleta at natutulog lang sa kalsada. Oh, tapos, may malayong kamag-anak kasi ako, na may bakante siyang kwarto. Hindi maganda ang pwesto kaya laging walang umuupa. Kung hindi ka naman pihikan, isasama kitang tingnan. Magkano? 3. 300 sa isang buwan. 300. Basement ba yan? Hindi. Isang maayos na 2-bedroom at isang sala. Kaya lang, may medyo espesyal na sitwasyon lang. Tingnan mo na lang muna. Ito pala yung sinasabi mo, na bahay na walang umuupa. Ito nga. Sa ganda ng pwesto at ayos nito, hindi bababa sa 2,000 ang upa dito kada buwan. Tapos sasabihin mo sa akin 300 lang. Boss, ano ba talagang pakay mo? Sa totoo lang po, itong bahay na ito, ay may kababalaghan. May kababalaghan, sabi nung dating umuupa dito. Tuwing hating gabi daw ay may naririnig silang parang naghihiwa ng gulay sa kusina. Mayroon ding iba na nagigising dahil sa mabangong amoy. Pero pagtingin nila ay wala naman. Ilang umuupa na rin ang napatakbo dahil sa takot. Kaya wala nang magawa ang may-ari. Kaya ganyan na lang ang presyo. Bago ang kalan. 2 pa ang burner. Malakas ang apoy. Sapat din ang espasyo para makapagluto. Sa buong buhay ko, anong hirap na ba ang hindi ko pa napagdaanan? Sa multo pa ba ako na nagluluto lang matatakot? Dito na ako. CJ, sige po mag-ayos na muna kayo. Ako, kukunin ko lang po yung reserbang susi para sa inyo. Nakatira na. Tumuloy na siya. Umiilaw na ang ilaw sa 2 palapag. Sabi ni Lao Chen, muntik na siyang hindi maniwala. Masyado daw kasing maganda ang bahay. Sabi ko nga masyadong malaki. Nag-iisa lang siya. Bakit hindi ka na lang magbigay ng 2-bedroom? Para maghinala siya. And, ito na po ang pinakamaliit na unit na malinis ang titulo sa pangalan ninyo. At maayos ang seguridad. Di sana umupa ka na lang pansamantala sa labas. Hindi ako mapapanatag sa mga pansamantalang inuupahan. Ang property management ng building na to ay mga tao natin. May 24-hour security. Ako. Sige na. Paano siya naniwala? Nag-improvise si Lao Chen. Sinabi niyang haunted house daw to. Feng Shui at kung ano-ano pa. Ginawa niyang haunted house ang bahay ko. Mabilis lang siyang nag-isip sa sitwasyon. Isa lang siyang stall owner. Huwag niyo na po siyang pahirapan. Sir, ayos na. Nakatira na si ate, ito yung upa. Ito yung upa. 300. Kinuha niya mula sa bulsa niya. 2 beses niyang binilang isa-isa. Takot na takot siyang magkamali ng bilang. Isang taong may bilyon-bilyong yaman. Para sa isang babae, na nagbayad ng upa na 300, ay nasasaktan. Yung pera, hindi pwedeng isauli. Pag isinauli mabubuking tayo. Anong laman ng ref? Ayon po sa utos ninyo. Naghanda na ng bigas, harina at mantika. At ilang gulay at itlog. Kulang pa. Ang ibig niyong sabihin, bukas ng umaga, sabihan ang supplier, na ihatid ang mga pinakasariwang sangkap doon. Ilagay sa may pinto. Huwag mag-iwan ng kahit anong marka. Anong standard? Isa siyang artist. Ano pa sa tingin mo ang standard na gagamitin? Malinaw. Yung standard para sa state banquet. 50 taong gulang. Nagkaroon ng isang kalan. Isang kwarto. Sapat na. Simula sa araw na ito. Si Lin Xiulan ay mabubuhay na lang para sa sarili niya. Lagot. Hindi pala nawala ng ganang kumain tong matanda. Nalason pala siya. Lin Xiulan ang pangalan. Ikaw. Umaga. Anong ginagawa mo rito? Diyan lang ako sa kabila nakatira. Kagabi naka-Amerikana ka pa. 10,000 piso para sa sinangag. Tapos ganyan ang suot mo ngayon. Sinusubukan mo lang ba ang ganitong buhay? Kagabi may sinamahan lang akong boss. Hiram lang ang damit. Pang-porma lang. Isa lang naman akong retiradong matanda. Pati pagkain ko problema pa. Isang taong namomroblema sa pagkain. Mag-aalok ng 10,000. Gutom na kasi ako. Hindi ko na alam ang ginagawa ko. Ang totoo sa bulsa ko, wala man lang akong 100 piso. Gusto lang kitang utuin para makahingi ng isang platong pagkain. 3 araw ng gutom. Wala ka bang pera o may sakit ka? Masama ang sikmura ko. Kahit anong kainin ko, parang umunguya ako ng kandila. Naamoy ko pa lang, nasusuka na ako. Pero yung sinangag mo kagabi, sa loob ng 3 taon, iyon ang unang beses na nakatikim ako ulit kung ano ang lasa ng pagkain. 3 taon. Kagabi, pagdaan ko sa eskinita na yon,
Unang beses kong naramdaman na gutom ako. Alam mo ba, kung ano ang pakiramdam ng 3 taong hindi nakakain ng maayos? Kung ano ang pakiramdam noon? Para kang buhay na patay. Eh di dapat pumunta ka sa ospital. Kung may silbi lang ang ospital, hindi sana ako aabot sa ganito. Yung kanin kagabi, mas mabisa pa sa kahit anong gamot. Saan ka pupunta? Mamamalengke. Sasama ako sa'yo. Bakit ka sumusunod sakin? Tutulungan kitang magbuhat. Kung sakali mang, magluto ka ulit, baka naman pwedeng. Isama mo na ako. Hindi ako papalibre. Ako na ang bahala sa pamalengke. Ako na sa mga mabibigat na gawain. Ikaw. Malakas ako. Bilyonaryo ang amo ko. Pero nakasuot ng peking polo shirt, para habulin ang isang alien na namamalengke. Siguro noong nakaraang buhay ko, ginunaw ko ang buong galaxy. Ah! Gusto kong kumain. Gutom na ako. Nasaan si Lola? Wang Jiangwo. Kahit magprito ng itlog hindi mo magawa ng maayos. Paano naman ako matututong magluto? Dati kahit matumba ang bote ng mantika, hindi ko kailangang pulutin. Laging si Mama. Huwag mo siyang banggitin. Ano nang amoy yun? Sunog. Ting-ting. Nasaan ang mama mo? Hindi ko pa siya nakikita buong umaga. Nagtampo siya kagabi kaya umalis. Umalis saan siya nagpunta? Saan pa ba siya pupunta? Nasa akin lang naman ang kakarampot niyang pensyon. Gaano naman siya tatagal? Magpapagala-gala lang yan sa labas. Kapag nawala na ang galit niyan, babalik din yan. Gusto ko ng luto ni Lola. Ayoko ng laso na luto ni Papa. Tatawagan ko siya para bumalik. Tama na yang pagtatampo niya, dapat umuwi na siya. Ma, nasaan ka na? Hindi ka pa ba tapos magtampo? Walang gumagawa ng almusal ni Lele. Buong umaga na siyang umiiyak. Bilisan mo nang umuwi. Hindi na ako babalik. Ting-ting. Sinabi ko na sa'yo. Sige na, sige na. Hindi na kita sisisihin sa nangyari kagabi. Huwag ka nang magtampo. Bilisan mo, bumalik ka na't magluto. Nagugutom na si Lele. Nagugutom si Lele. Hindi ka ba marunong magluto? Marunong ba akong magluto? Ganyan ka ba bilang ina? Basta mo na lang kami pababayaan. Pagod na pagod ako sa katatrabaho araw-araw. Makatarungan ba yan sa akin? Ikaw na mag-isa dyan sa labas. Anong magagawa mo? May pera ka bang pambuhay sa sarili mo? Huwag ka nang magmatapang. Magtaksi ka na pabalik bilis. Narinig mo ba? Anong ginagawa mo? Anong karapatan mong babaan ako ng telepono? Huwag kang makinig sa hindi mo dapat marinig. 3 araw na hindi pagkain, masisira ang sikmura mo. Ang pakikinig sa ganyang salita, nakakasira ng puso. Anak ko iyon. Bless you. Porket anak mo, ganyan na lang kung kausapin ka. Ginagawa ka lang niyang katulong. Yung unang tawag niya, hindi para itanong kung ligtas ka ba, kundi para utusan kang umuwi at magluto. Anak ba ang tawag dyan? Dahil nagsisimula na tayong muli. Huwag ka nang lumingon pa. Tara na, mamalengke na tayo. 50 taon na. Ngayon lang may nagsabi sa akin. Huwag lumingon. Pasensya na. Ang numerong iyong tinatawagan ay abala sa kasalukuyan. Ang lakas ng loob niyang babaan ako ng telepono. Mahal, kailan darating si Mama? Sumusobra na talaga. Link si Ulan. Gusto na yata niyang mamatay sa labas. Itong isang basket, 88. Ganyan talaga ang presyo niyan. Ang nanay mo, pagod na pagod sa bahay. Pero hindi niya kayang gumawa ng ganitong klaseng pagkain. Ma, kung gusto niyo po, kumain pa kayo. Ting-ting. Halos 600 na to. Ang punto kasi, mamayang gabi, darating ang tiyo mo at ang pamilya niya galing probinsya. Mga 7 hanggang 8 tao. Kung sa labas tayo kakain. Ang isang mesa ay abutin ng 3 hanggang 5,000. Darating ang tiyo mo. Hindi tayo pwedeng magtipid sa kanila. Dapat sa pinakamagandang restaurant tayo. Para may maipagmalaki naman ang tatay mo sa probinsya. Nay, pinakamagandang restaurant. Pwede namang, pabalikin na lang natin si Titak si Ulan para magluto. Yung luto niya, hindi nalalayo sa luto ng 5-star hotel. Paborito rin ni na Tito. At mas makakatipid pa tayo. Ako pa ang magmamakaawa sa kanya. Padabog siyang umalis kahapon. Wala na ba akong kahihiyan? Hindi naman sa nagmamakaawa. Bigyan mo lang siya ng dahilan para bumalik. Gaano ba siya katagal makakatagal mag-isa sa labas? Tawagan mo lang. Kausapin mo ng malambing. Siguradong bibigay din iyon. Tama si Jiangwo. Yung ugali nun. Nadadaan sa pakiusap hindi sa pilitan. Konting tampo lang yan, lilipas din. Tatawagan mo lang yan, babalik din. Hindi ba palagi namang ganyan? Haha.
Sige na nga, dahil kayong dalawa na, ang nagmamakaawa sa akin. Pagbibigyan ko na siya. Itong liempo, 3 ang layer. Sakto lang ang taba at laman. Tamang-tama to para gawing hongba. Lumulusaw sa bibig. Kahit hindi ka marunong magluto, alam mo kung paano pumili. Magaling kang pumili ah. Nay, namamalengke ka. O sige na. Kalimutan na natin yung nangyari kagabi. Darating sina Jiangwo at Dafu galing probinsya mamayang gabi. Mga 7 hanggang 8 tao tayo. Bilisan mong umuwi para makapagluto. Naisip ko na ang menu. Hongba at sweet and sour fish. At pati na rin yung specialty mong badha jumps over the wall. Sinabi ko na. Hindi na ako babalik. Ma, pwede ba? Tama na. Darating sila tito mamayang gabi. Ang mahal kaya kumain sa labas. Umuwi ka na para magluto. Ano bang mahirap doon? Bossing. Itong first class na black pork, tingnan nyo. Bagay na bagay sa galing yung magluto. Panalo to. Ako na ang magbabayad. Ma, sino yung matandang lalaki sa tabi mo? Tinatawag ka pa niyang bossing. Di ba nasa akin lahat ng pera mo? Saan ka kumuha ng pambili ng black pork? Pera ko ang ginagastos ko. Wala kang pakialam. Yung pagkain para sa tito mo. Ikaw na ang bahala. Anak mo. Gusto niya akong pauwiin. Para maging libreng kusinera ng pamilya niya. Kung ganoon, itong karne. Sa atin na lang. Tara, bili pa tayo ng isda. Birthday ko ngayon. Sa loob ng 50 taon. Ito ang unang beses na ipagluluto ko ang sarili ko ng masarap. Hihi. O ano na? Pumayag na bang umuwi yung matandang matigas ang ulo? Ayos na. Si mama, matapang lang magsalita pero malambot ang puso. Nung nalaman niyang darating si tito, namalengke agad siya. Nakabili na nga ng black pork. May kasama pa siyang tagabuhat. Para sa mga pinamili niya. Sabi niya maghahanda raw siya ng espesyal na putahe mamayang gabi. Talaga, ayos pala. Ang galing magluto ni mama. Siguradong maipagmamalaki mo. Haha, sabi ko na nga ba, yung pension niya. Hawak mo sa palad, hindi na iyon makakatakas. Haha, isang matandang babae. Kapag wala tayo, kahit mainit na hangin, hindi niya maiinom. Hahaha. Sige na ma. Huwag na po kayong mag-alala. Mamaya, papalutuin ko siya ng mas maraming ulam. Pumunta ka rin dito para kumain. Ayan na. Alam ko namang hindi niya ako matitiis. Naghanap pa ng lalaking aarte-arte. Hindi ba't gusto niya lang taasan ang presyo niya? Mamayang gabi, uuwi yon para magluto. At tapos na ang usapang ito. Tikman mo itong adobo. CJ. Dahan-dahan lang sa pagkain. Walang aagaw sa'yo. 3 taon na. 3 taon na akong hindi nakakakain ng ganito kasarap na pagkain. Sa paraan ng pagkain mo, mukhang gutom na gutom ka nga. Sabi ng doktor, anorexia daw. Ano mang kainin ko ay parang umunguya ng buhangin. Naaamoy ko pa lang ang usok, nasusuka na ako. Ikaw ang gamot ko. May sasabihin ako sa'yo. Ano iyon? Ayoko nang maging kasambahay pa. Pinagsilbihan ko sila sa halos kalahati ng buhay ko. Tama na. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong magbukas ng maliit na karinderya. Maglalagay lang ako ng ilang mesa. Ako lang mag-isa ang magluluto. Dati sa kusina ako ng state banquet. Ano bang putahe ang hindi ko pa naluto? Imposibleng hindi ko kayang buhayin ang sarili ko sa galing kong ito. Magandang ideya iyan. Sa galing mong iyan, hindi ka lang magbubukas ng kainan. Para kang magtatayo ng eskwelahan. Wala silang kalaban-laban sa iyo. Hanggang pangarap lang. Kulang ang puhunan. Bago pumanaw ang asawa ko, iniwan niya sa akin ang huling 1,000 piso. Noon kasi lahat ng ipon ko, ipinambayad ko sa bahay ni Tingting para sa kasal niya. Ito na lang ang natitirang naitago kong pera. Ayaw ko sanang galawin, pero kailangan ko nang gamitin ngayon. 1,000 piso para ipang-upa ng pwesto. Mahirap iyan. Hindi na ako aasa sa sentro ng syudad. Gusto kong pumunta sa labas ng syudad. Maghanap ng isang liblib na bahay. Basta may tubig at kuryente. Makakapagsimula na ako kahit isang kawali lang. Mayroon akong kutsilyo. Okay na kahit anong kalan basta gumagana. Sa galing mong iyan, kahit sa eskinita ka pa magtayo, aalingasaw ang bango ng luto mo. 1,000. Malayo na ang mararating niyan. Sana nga magkatotoo iyan. Pagkatapos kong kumain, lalabas ako para maghanap-hanap. Susubukan ko ang swerte ko. Huwag kang magmadali. Kumain ka muna. Pupunta lang ako sa banyo. Assistant yan. Sir,
Sa sentro ng syudad, hanapan mo ako ng isang commercial space na nakaharap sa kalsada. May kumpletong gamit sa kusina. Kalan, steamer cabinet, freezer, lahat primera klase. Sige po, magkano po ang upa? Buwanan, 300. Bosque. Prime location sa city center. Mga high-end na gamit sa kusina. 300 lang ang buwanang upa. Saan naman po ako kukuha ng ganyan para sa inyo? Wala akong pakialam kung paano mo gagawin. Kahit bilhin mo, o gumawa ka ng kwento, bago lumubog ang araw bukas. Kailangan niyang makita ang pwesto. Tandaan mo, 1,000 piso lang ang pera niya. 300 ang buwanang upa. Kahit 1 sentimo pa ang idagdag ayaw niya. Bosque. At isa pa, kailangang malinis at maayos ang pwesto. Pero hindi dapat magmukhang masyadong bago. Masyadong bago maghihinala siya. Maghanap ka ng taong magpapaluma nito. Bigyan mo ng itsurang gamit na. Ang ibig ninyong sabihin, kailangan kong humanap ng isang primera klaseng pwesto sa sentro ng syudad. Tapos papalumain ko sa loob ng isang gabi. At papaupahan ko ng 300 kada buwan. Sa wakas naintindihan mo na rin. Kapag hindi mo nagawa, huwag ka na rin kumain. 1,000 piso. Perang panglibing na iniwan ng asawa niya. Ang babaeng ito. Sino ang makakatiis na hayaan siyang magtayo ng sirang kaldero sa labas ng syudad? Sa sentro ng syudad, mga primera klaseng gamit sa kusina. Buwanang upa, 300. Gawing luma ang itsura. Bago magbukas. Left turn. Pumunta sa commercial street sa sentro. Maghanap ka ng isang pwesto na 20,000 ang upa kada buwan. At pagkatapos, gumawa ka ng paraan. Para magmukhang 300 lang ang halaga nito. Boss yan. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Ginagawa ko lang ang sa buong karir ko. Ang pinakamahirap na acquisition. 12 taon na ako sa boss ko. Naayos ko para sa kanya ang mga merger na bilyon-bilyon ang halaga. Naipanalo ang mga kaso sa ibang bansa. Ngayon, ang pinakamalaking hamon sa karir ko ay ang isang prime commercial space. Palabasin na sira-sira at 300 lang ang upa. At ipaupa sa isang ale. Hello, real estate agent po ba? Mga commercial space sa sentro na nakaharap sa kalsada. Lahat ng pwesto na may kusina sa likod. Gusto kong makita lahat. Ngayon, agad-agad. Mahal ko, yung huling 1,000 na iniwan mo sa akin. Isusugal ko na. 30 taon nang kasama ko ang set ng kutsilyong to. Panahon na para muli itong masalang sa apoy ng kusina. Ikaw pala ang financer. 50,000 agad ang hinihingi. Para maging front ako. Hindi front. Ikaw ang may-ari. Simula ngayon, nasa pangalan mo na ang pwestong to. Titulo ng ari-arian. Kontrata. Kumpleto ang mga papeles. Ang trabaho mo. Pinapaupahan ang pwesto sa halagang 300 kada buwan. Sa isang ale na apelyidong Lin. 300. Dumaan lang ako sa ahente kanina. Yung katabing pwesto na maliit at sira-sira. Ang upa kada buwan ay 12,000. Ang mga gamit sa pwesto mo. Yung set pa lang na iyon. Yung smoke and stove system na imported mula Germany. Sapat na pambili ko ng bagong motor. Akala mo hindi ko mahahalata. Kaya pala tumanggap ka ng 50,000 para manahimik. Tatanggapin ko ang pera. Pero kailangan kong malaman ang buong kwento. Kailangan kong malaman kung sino ang tinutulungan ko. At kung sino ang niloloko ko. Hay! Nililigawan ng boss ko yung ale. Mahirap makuha yung ale na iyon. Habang buhay siyang hindi umasa sa iba. Ang lahat ng pera niya, 1,000 lang. Pero gusto pa niyang magtayo ng restaurant gamit ang sariling galing. Hindi pwedeng diretsahang magbigay ng pera ang boss ko. Limos yon. Masasaktan ang pride niya. Gets mo na. Parang teleserye ng CEO na naghahabol sa asawa. Middle-aged pure love version. Akin na yung script mo. Walang physical na script. Tandaan mo lang yung role mo at mga keyword. Role. Isang taong pinutulan ng allowance ng pamilya. Baon sa utang sa credit card. Isang rebelding rich kid na kailangan ng pera. Mga keyword. Masama ang feng shui ng pwestong to. Minamalas. Yung 3 na unang umupa dito, nagsara lahat. Kaya ngayon, pinapaupahan na lang kahit palugi. Basta maipasa lang sa kung sino man. Magandang dahilan. Paano kung pumalpak ako sa pag-arte? Sa loob ng 30 minuto, lahat ng online loan na utang mo, at mga credit card bill, kasama ang bago mong address, ipapadala ko lahat sa mga magulang mo. Ang tindi. Deal. Ang mga pwesto sa kaling ito, wala akong kayang rentahan ni isa. Yung 1,000 ko. Kulang pa kahit pang deposito. Ang mga magagandang bagay pinaghihintay. Ang magandang pwesto.
Kailangan ding hanapin ng dahan-dahan. Alo, naghahanap po ba kayo ng pwesto? Sino po sila? Ako po, si Suxiao-Xiao, ang may-ari ng pwestong ito. Kanina ko pa kayong dalawang paikot-ikot dito. Rerentahan nyo ba o hindi? Mura lang. Magkano? 300. Isang buwan. Ayn, wag mo naman kaming pagtripan na matatanda na. Sa presyo ng mga upahan sa kalyeng ito, kahit banyo hindi mo marerentahan sa halagang 300. Tita, sasabihin ko na po sa inyo ang totoo. Malas po kasi itong pwesto. Pangit ang feng shui. Binili to ng tatay ko para may mapagpraktisan ako. Eh anong nangyari? Nagtayo ako ng milk tea shop. Nalugi. Nagtayo ako ng clothing store. Nagsara. Yung huling umupa, nag-food business. 2 buwan lang pagkatapos magpa-renovate, tumakbo na. Ngayon, pinutulan na ako ng sustento ng pamilya ko. Maxed out na ang mga credit card ko. Dito na lang ako sa kakarampot na upa umaasa para makabawi. Kung ganoon pala kamalas, pinapaupahan mo pa to. Sayang naman kung nakatiwangwang lang. 300. Para man lang makabili ako ng pagkain 2 beses sa isang araw. Gawin nating 3. Kung papayag ka, hulog ka ng langit. Ehem. Itong mga gamit, mukhang hindi luma. Iniwan ng dating umuupa. Bago lahat, hindi man lang nagamit kahit isang araw tapos umalis na. Tita, tingnan nyo itong kalan. 2 ang burner at malakas ang apoy. Siguradong sapat ang lakas. Kung upahan ninyo, lahat ng ito ay libre nyo ng gamitin. Magandang kalan. Malakas ang apoy. Matatag ang patungan ng kawali. Kayang-kaya ang malaking sandok at makakapagluto ng masasarap na putahe. 300 isang buwan. Libre na ang mga gamit. Siguro may isa pang kondisyon, no? Ang galing nyo talaga, tita. Pwedeng mura lang ang upa. Pero may isa akong kondisyon. Pagkabukas mo, kailangan mo akong pakainin ng hapunan araw-araw. Hindi ako pihikan sa pagkain. Kahit ano basta may makain. CJ, akin na ang kontrata. Para malinaw lang sa simula, kapag nalugi itong restaurant ko, hindi ko na ibibigay ang 300 mo. Hihi. Kung ganon, lilinawin ko na rin sa simula. Tita, kapag nalugi ang restaurant nyo, yung mga utang mong pagkain sakin, kailangan ko nang magdala ng palanggana para take out lahat yan. Hahaha. CJ. Ayos. Espesyal na katulong na may buwan ng sahod na 100,000. Matagumpay na nagplano ng isang 300 pisong pag-upa. Boss, ang after-sales service para sa sinanggag na ito ay talagang palaki ng palaki ang gastos. Patay. Nasa bahay paniliting ang id ko. Hindi makukuha ang business license kung wala ito. Eh di balikan mo. Kagabi lang kami nag-away ng malala. Tapos babalik ako ngayon. Saan ko ilulugar ang mukha ko? Kinukuha mo lang naman ang sarili mong gamit. Karapatan mo iyon. Walang kinalaman iyan sa hiya. Kinukuha mo lang kung ano ang sayo. Hindi ka pupunta doon para magmakaawa. Madali lang para sayo sabihin yan. Paano kung harangan niya ang pinto? Tapos sarkastiko pa at ayaw akong paalisin. Kung ganoon, sasamahan kita. Tatayo lang ako sa may pinto, na parang isang poste. Sa itsura mong iyan na hukluban, isang tulak ka lang, tumba ka na. Hindi ko naman kailangang manlaban. Basta makapal ang mukha ko, sapat na. Kung murahin niya ako, magbibingi-bingihan lang ako. Kung itulak niya ako, sasabay lang ako at hihiga sa sahig. Hindi para mang scam. Para lang harangan ang pinto. Sino naman ang kakapalan ng mukha? Nahakbangan ang isang matandang ubanin. Ang kapal talaga ng mukha mo. Parang ginamitan pa ng asin at tawas. At binuro ng 49 na araw, ano? Mas makapal pa sa pader ng syudad. Tara na. Mas maaga, mas maganda. Yung tindahan mo. Hinihintay pa ang id mo para makapagbukas. Jiangwo. Saan tayo kakain mamayang gabi? O kaya naman, pumunta tayo sa Cantonese restaurant na dati nating pinuntahan. Tito, dito na lang tayo sa bahay kumain. Sinadya kong sabihan si mama, na ihanda ang hapunan. Siksiulan ang magluluto. Aba, mas maganda iyan. Yung badha jumps over the wall na niluto niya dati. Ipinagyabang ko ng kalahating taon sa probinsya. Sabi ko, ang nanay ng asawa ng pamangkin ko ay isang state banquet chef. Walang naniwala sa akin. Tito, hindi po ito pagyayabang. Ang mama ko, doon sa kusina ng state banquet noon. 10 taon talaga siyang nagluto roon. Ang menu para mamayang gabi, ako na ang nag-ayos para sa kanya. Hong Xiao Ru, sweet and sour fish. At dapat may badha jumps over the wall din. Isang state banquet chef mismo ang magluluto.
Kung sa labas ito kakainin, kahit gumastos ka ng 10,000, hindi mo ito matitikman, di ba? 10,000. 10,000. Kahit yung sabaw lang, hindi mo mabibili niyan. Talagang itong si Tingting natin, marunong mag-asikaso ng pamilya. Ang nanay niya ang nagluluto at nag-aalaga ng mga bata sa bahay. Siya lang mag-isa, katumbas na ng 10 pinakamagaling na yaya. Kung ganoon, nagsimula na bang maghanda si Ulan? Syempre naman. Bago ako umalis, pinapamalengke ko na siya. Nakahanda na rin ang pinakamagandang black pig pork belly. Maghintay na lang po kayo sa masarap na handa. CJ, sabihin mo, dagdagan niya ng steamed shrimp with garlic. Nabitin kasi ako roon dati. Sisiw lang yan. Sasabihin ko sa kanya ngayon din. Paumanhin. Ang numerong iyong tinatawagan ay pansamantalang hindi makasagot. Hindi pa rin sumasagot. Umalis siya kagabi, hila-hila ang maleta niya. Paano kung? Impossible. Isa siyang 50 anyos na matandang babae. Magkano lang ba ang pera niyan? Saan naman siya pupunta kung wala tayo? Kailan mo ba siya nakitang tunay na nagalit? Nang higit sa isang araw. Baka nasa palengke lang iyon. Hindi niya narinig. Naghahanda ng pagkain si mama. Puro mantika ang kamay niya. Kaya hindi niya mahawakan ang telepono. Huwag po kayong mag-alala. Sagana ang handa mamayang gabi. Nga. Kilala ko iyon. Masakit magsalita pero malambot ang puso. Babalik din iyon ng kusa. O CJ. Aantayin ko talaga si Ulan. At ang piging na ihahanda niya. Ha ha ha. Ma, nandito na sila tito. Hinahanap nila ang luto mong garlic shrimp. Bilisan mo na. Kalimutan na natin ang nangyari kahapon. Hindi na kita papatulan. Bilisan mo nang umuwi para maghanda ng hapunan. 7 hanggang 8 tao ang naghihintay. Huwag mo naman akong ipahiya. Ha ha ha. Bakit ka tumigil sa paglalakad? 1 taon at kalahati na akong naninirahan dito. Araw-araw na pumapasok at lumalabas. Ngayong nakatayo ako rito. Bigla kong naramdaman na para akong ibang tao. Mabuti naman kung ganoon. Simula sa araw na ito, bahay na talaga ito ng iba. Ang sarili mong bahay, hinihintay na paglutuan mo. Hintayin mo ako sa pinto. Kukunin ko lang ang mga gamit ko at bababa na ako. Samahan kita sa baba. Paano kung nasa bahay yang manugang mo? Maganda lang tingnan sa labas yon. Pero bulok naman ang kalooban. Akala niya matatakot ako sa kanya. Hindi para sa'yo. Para sa akin. Baka mainip lang ako sa paghihintay. Dito sa labas, may maririnig man lang ako. Heto na naman ang panggulo. Pinapauwi na naman siguro ako niyan. Para magluto, yun na naman. Di huwag mong pakinggan. Sakit lang sa tenga yan. Atlin. Sa wakas, nakita ka rin. Kagabi kasi, nakita kitang mag-isa. Nahila-hila ang maleta mo. Nag-alala tuloy ako. Katatawag lang sa kinang anak mo. Nagtanong siya. Sabi ko, wala ka. Ayaw pa niyang maniwala. Sa 1 taon at kalahati mong pananatili rito. Araw-araw kitang nakikitang namamalengke mag-isa. Nagsusundo ng bata, nag-aayos ng bahay. Wala kang pahinga. Ngayon ka lang may kasamang kaibigan. Sige na, Mang Lee. Aakyat lang ako, may kukunin lang. 5 minuto lang, bababa rin ako agad. Sige po. Walang tao sa 3 palapag. Ang anak mo, kaninang umaga pa. Umalis kasama ang mga bata. Isang araw at isang gabi akong nawala. Pero sa bahay na to, wala man lang gumalaw kahit isang daliri. Kahit magprito ng itlog, hindi pa magawa ng maayos. 1 taon at kalahati na ako rito. Pero para lang akong nagpupuno ng uling sa isang malamig na palayo. Kahit gaano mo pa kalakasan ang apoy, palaging malamig ang ilalim nito. Nakuha ko na. Esan, tara na. Bakit? Dati, lagi kong iniisip. Naguguho ang pamilyang to kapag wala ako. Kanina, habang nakatayo ako sa kusina, saka ko lang na-realize, hindi pala ako ang haligi ng tahanan. Ako yung papel na pansapin sa paa ng mesa. Kapag tinanggal, gigiwa-giwang lang ang mesa, pero walang yuyuko para ayusin. May silbi ang papel. Pero hindi ka papel. Ikaw yung buong handaan. Sila ang nararapat na maging pansapin sa mesa. Hindi sila karapat dapat na kumain sa hapag. Ngayong naintindihan mo na, huwag ka nang lilingon pa. Nagsisimula pa lang ang buhay mo. Nakuha ko na ang id ko. Naghihintay na sa akin ang pwesto ko. Link Siulan.
50 anyos. Muling magbubukas. Bilisan mo. Naghihintay ng buksan ang pwesto. Bakit ka ba nagmamadali? Hindi naman aalis yung pwesto. Pero yung tiyan ko, hindi na makapaghintay. Nangako kang magtetest tayo ng mga putahe ngayong gabi. Nagugutom na ako ngayon pa lang. Yung plato ng adobong baboy kaninang umaga. Halos magka-spark na sa kakaskas mo. Anong oras pa lang ba? Butas ba yung tiyan mo? Hindi butas. Nananabik lang. Nung wala ka pa, itong tiyan ko. Para bang nagwelga. Walang reaksyon kahit anong makita. Pero nung bumalik ka, nagwawala na siya, gusto nang magtrabaho. Wala pa tayo. Sina Tio at ang iba pa. Naghihintay na kumakalam ang sikmura. Kung talagang tatalikuran tayo ng nanay mo, saan pa natin ilalagay ang mukha natin? Bakit ka ba nag-aalala? Kilala mo naman siya. Ang pagtatampo niyan, hindi tumatagal ng magdamag. Saka, yung pinakamasarap na liempo ng Black Pig, nabili na natin pa uwi. Kung hindi niya lulutuin para sa atin, para kanino pa? Mabuti ng sigurado. Tawagan mo yung security guard ng subdivision. Si Mang Lee, tawagan mo. Matalas ang mata noon. Siguradong alam niya kung nakita niya o hindi. Hello. Miss Lee. Mang Lee, may itatanong lang sana ako. Yung nanay ko, si Lin Xiulan, nakauwi na ba siya ngayon? Nakauwi na. Kaakyat lang niya, hindi pa nagtatagal. Ha. Siya lang mag-isa. Hindi. May kasama pang ang lalaki si ate. Mukha namang masigla. Nag-uusap sila at nagtatawanan. Sabi ni ate, maghahanda raw siya ng bongga ngayon. Ha. Narinig mo. Nakauwi na siya. At sabi pa niya, maghahanda raw siya ng bongga. Sabi ko na sayo, sa salita lang iyon matapang. Pero di niya rin matitiis. Mabuti naman kung ganoon, mabuti naman. Sabi ko na nga ba, saan pa ba siya pupunta? Magtatampo lang ng kaunti. Pero sa huli, uwi at uwi rin yan. At babalik din sa pagluluto sa kusina. Aba, maganda yan. Yung badha jumps over the wall ni Xiulan. 1 taon ko na yang inaabangan. Tito, wag na po kayong mag-alala. Kukulitin ko na ulit siya. Ipaluto niyo sa kanya yung badha jumps over the wall. At palambutin niyang mabuti. Ma, sabi ni Mang Lee na kauwi ka na raw. Sinadya pa ni Tito na pumunta galing sa probinsya. Bilisan mo dyan. Yung badha jumps over the wall, laputan mo pa. Magdagdag ka rin ng garlic shrimp. 7:00 eksakto ang kainan. Huwag mong paghintayin ang buong pamilya. Huwag mo akong ipahiya. Ayan, kita mo. Palagi na lang ganyan. Pagkatapos mag-iskandalo. Uwit-uwi rin naman yan para magluto. Magkakagulo daw. Di ba sa kusina lang naman? Mangyayari yung gulo na iyon. CJ, kung ganoon, 7:00 tayo pumunta doon. Kailangan gutom tayo ha. 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 Kung ayaw niyang bumalik, edi huwag. Tutal, nandoon na naman siya sa kusina. Sa buong buhay niya, talaga bang makakaalis pa siya sa kalan? Magkakagulo. Tama. Magkakagulo nga talaga. Pero hindi sa kusina mo, kundi sa sarili kong kalan. Limampung taong gulang. Hindi halata. Ang sigla ninyo. Daig pa ang 30 taong gulang kong katrabaho. Tama na ang daldal. Pirmahan na ang kontrata. CJ, 300. Pakainin mo ako ng 1 beses. Deal. Pag-usapan natin yan mamaya. Tulungan mo akong magbuhat ng gamit. Gagawan muna kita ng sabaw para sa tanghalian. Anong sabaw? Pork ribs na may lotus root. Balatan ang lotus root at dikdikin para lumutong. Pakuluan ang pork ribs ng 2 beses para matanggal ang lansa. Pakuluan sa mahinang apoy ng 2 oras. Hanggang maging parang gatas ang kulay ng sabaw. Ek! Yang paglalarawan mo sa recipe, mas nakaka-addict pa sa disis kong. Hindi ko matapos-tapos. Itong kutsilyo, mukhang hindi nabibili sa kung saan-saan lang. Ito yung personal na kutsilyo ng mga chef sa state banquet. Ginagamit pang hiwa ng chrysanthemum tofu. Kahit mga dayuhang bisita mapapatayo at mapapapalakpak. Sa ganito kalakas na background. Bakit? Ka nag-asawa, nagkaanak, at nanatili lang sa loob ng 20 taon. Ngayon. Oras na para maranasan niya ang init ng apoy.
Bakit? Lumaki akong walang nanay. Yung sabaw sa kantin ng eskwelahan. Laging may lasang sabon na panghugas ng plato. Kung ganoon, dalasan mo ang pagpunta rito. Araw-araw kitang ipagluluto. Pwede bang maging nanay na lang kita? Dahil lang sa isang mangkok ng sabaw, gusto mo na akong maging nanay. Hindi dahil sa sabaw. Dahil sa pakiramdam na ito. Sa loob ng 25 taon, hindi pa ako nakakatikim ng mainit na pagkain. CJ, anak na kita. Bawas-bawasan mo ang paggamit sa bulok mong motor. Kapag naaksidente ka, walang mag-aalaga at gagawa sa iyo ng sabaw. Napulot ko lang sa tabi-tabi. Pinunasan ko lang, pwede nang gamitin. Napulot. Primera klaseng red pine wood ito. Hindi bababa sa ilang daan yan. Sinwerte lang. Ang pangalan ay Lanting. Lanting. Lan ang pangalan ko. At Ting naman itong munting lutuan. May Lan at may Ting. Ito na ang tahanan. Magandang pangalan. Manong, ilang taon yun na pong pinapraktis yung calligraphy. Nagpraktis lang ng kaunti noong bata pa ako. Kaunti lang. Itong estilo ng pagsulat na yan. Hindi mo yan magagawa kung walang 20 taong pagsasanay. Itong matandang to. Ano ba talaga ang trabaho niya? Huwag kang tatanga-tanga dyan. Kumilos ka na. Linisin mong mabuti ang tindahan. Susubok ako ng mga putahe ngayong gabi. Ha? Manong, nagmumop ka ba o nagsasanay ng espada? Nadulas lang ang kamay ko. Kung hindi ka marunong magmop, magbuhat ka na lang ng mesa. Tama na. Magpahinga na po kayo. Baka mapilayan pa kayo niyan. Magtira ka pa ng lakas para sa pagkain. May tindahan na. May lutuan na. At may katulong na rin. Lanting. Sindihan na ang apoy. Ha 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 ha. Tio, kailangan niyo pong tikmang mabuti mamaya. Ang luto ng nanay ko. Kahit ang 3-star Michelin sa labas ay hindi iyan matatalo. Espesyal kong pinahanda sa kanya ang Badha Jumps Over the Wall. Para po talaga sa inyo yan. Sige, haha. CJ, kung ganoon, napakaswerte ko naman pala. Dahil lang sa galing magluto ni si Ulan. Buong hapon akong hindi gaanong uminom ng tubig. Para lang may espasyo ang tiyan ko. Balay, kayo po ang aming espesyal na bisita. Itong si Tingting namin ay masunurin. Espesyal niyang ipinahanda sa nanay niya. Sa totoo lang, kung hindi lang dahil kay Tingting, hindi iyon basta-basta nagluluto. Aba, ang galing naman. Tara, akyat na tayo. Siguradong mapapa-thumbs up kayo sa sarap. Tito, tuloy po. Ma, kakain na. Tingting, ito ba yung sinasabi mong Badha jumps over the wall? Impossible. Umuwi siya. Mismong Sekyu ang nagsabi. Ma! Nasaan ka na? Nako, anong amoy ito? Gaano nakatagal hindi nagagalaw ang kusinang ito? Ito, hindi talaga nagluto. Tingting, mukhang hindi talaga umuwi si Mama. Impossible. Sabi ni Mang Li, bumalik daw siya. May kasama pa raw na lalaki. Sabi ay may gagawing malaki. Anong ginawa? Maalikabok na pati ang takip ng kaldero. Umuwi nga siya, pero hindi para magluto, kundi para kumuha ng gamit, at tuluyan ng umalis. Ang numerong iyong tinawagan ay naka-off. Naka-off. Pinatay niya ang phone niya. Naka-off. Isang babaeng 50 taong gulang. Saan naman siya pupunta? Jiangwo. Tio. Tinawagan mo ako. Pinapunta mo ako mula sa mahigit 100 milya ang layo. Mula pa sa probinsya. 4 na oras akong bumiyahe. Dumating ako nang walang laman ang tiyan. Tio, ito, may hindi lang pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Walang nakahandang pagkain, hindi pagkakaunawaan. Itong mabahong amoy, hindi pagkakaunawaan. Ano ba talagang nangyayari sa pamilya nyo? Hindi ba sabi mo nakabili ka na ng itim na baboy? Hindi ba sabi mo nakauwi na siya? Ang reputasyon ko, lubusan mong sinira ngayong araw. Sabi ng gwardiya, siya mismo ang nagsabi. Umalis na raw. Jiangwo, isang tahanan na kahit sariling ina. Hindi mapanatili. Para saan pa ang pag-imbita ng bisita? Tio, sandali lang po. Order ako ng pagkain ngayon din. May bagong bukas na Cantonese restaurant sa malapit. Huwag na. Wala na akong gana. Liting, ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Bakit ba talaga umalis ang nanay mo? May ginawa ka na namang kabalbalan, ano? Gutom ako, gusto kong kumain. Gusto ko si Lola. Nasaan si Lola?
Umalis na nga talaga siya. Sa pagkakataong ito, iniwan na niya talaga ako. Ah! Ang sakit ng tiyan ko. Gusto ko si Lola ang magluto. Ting-ting. Sabi ng doktor, may acute gastroenteritis daw. Hindi na pwedeng kumain ng takeout. Kung hindi takeout, anong kakainin natin? Marunong ba akong magluto? Di tawagan mo si mama pabalikin. Ang lala na ng sakit ng bata. Tinawagan ko na siya ng mahigit 100 beses. Naka-off ang phone niya. Hindi nag-reply sa chat. Para siyang naglahong bula. Ikaw naman kasi, kailangan mo ba talagang itulak si mama sa ganito? Dahil lang sa 30,000, hindi mo na lang sana. Ako pa sinisisi mo ngayon. Noong binawasan ko ang allowance niya, bakit hindi mo ako pinigilan? Nandyan na ang lola niya. Bakit hindi ka nagsasalita? Wang Jiang oo, huwag ka nang magpanggap na mabait. Ayoko nito. Hindi masarap. Lola. Gusto ko si Lola. 1 linggo na. Mukhang hindi na talaga siya babalik. Guys, ngayon ang opening ng munting restaurant ng ninang ko. 7 araw na. Hindi nyo alam kung sino ang ninang ko. 10 taon siyang naging chef sa kusina para sa mga state banquet. Nagbabalik pagkatapos ng 20 taong pagretiro. Ngayon, lahat ng pagkain kalahati ang presyo. Kapag nahuli kayo, wala na kayong upuan. Huwag kang ang maingay dyan. Wala pang ang mga customer eh. Ninang, ikaw na ang bahala sa pagluluto. Ako na ang bahala sa promotion. Guys, nakikita nyo ba? Ito ang loyal fan ng ninang ko. Isang 60-year-old na lolo. Nagboluntaryo akong maging libreng tagasilbi. Para lang makikain. Hindi ako nakikikain. Nandito ako para magtrabaho. Wala ka namang sweldo kahit isang kusing. Anong tawag dyan kung hindi pakikikain? Basta may pagkain ayos na. Wala nang iba pa. Tama na ang daldal. Ilagay mo na ang mga chopsticks. 11:00 na. Oras na para dumating ang mga customer. Ito lang. Ito na yung sinasabi sa internet. Ang state banquet chef. Upo-upo kayo. Nasa pader ang menu. Isang hong shao ru. Sweet and sour fish. At isa pang garlic shrimp. Ninang. Hong shao ru. Sweet and sour fish at garlic shrimp. Lolo, kayo po ba ang may-ari? Hindi po. Taga-asikaso lang po ako dito. Ang amo ay nasa kusina sa likod. Abala sa pagluluto. Pag natikman nyo ang luto niya. Maiintindihan nyo. Boss, kayo po ba talaga ang nagluto ng lahat ng ito mag-isa? Ako lang isang kawali at 2 kamay. Sino pa nga ba? Laos ang pasok kabilis. Totoo nga ang lugar na to. Family, nakita nyo ba? Kalahating oras pa lang mula nang magbukas. Puno na agad. Ang galing talagang magluto ng ninang ko. 20 taon nang hindi humawak ng kalan. Pero sa isang luto lang pang ibang level na agad. Hahaha. Itong matandang to ang naghahain ng mga plato. Mas masipag pa sa lahat. Baliw na siguro. Lesiw. O baka naman sobrang takaw lang. Aray. May gastroenteritis si Lele. Dahil sa in-order na pagkain. Pumunta ka muna rito para tumulong ng ilang araw. Wala kasing magluluto dito sa bahay. Pupunta ako para tumulong. Hindi para maging katulong. Hindi naman kita pinapapunta para maging katulong. Magluto ka lang. Siya pa ang pinapapunta mo. Kailan ba naman siya? Pumasok sa kusina. Ikaw ang magluto. Yung taong kayang sunugin ang kusina sa pagpiprito lang ng itlog. May karapatang pagsabihan ako. Si Mama. Hayaan mo na. Kung gusto mong mag-abala, sige lang. Hindi masarap. Gusto ko si Lola. Ayaw mo ba sa luto ko? Ang layo ng binyahe ko para lang maging maarte ka. Mahilaw itong ulam. At hilaw din yung kanin. Paano ito kakainin ng bata? Kung ayaw mo, edi ikaw ang magluto. Noong nandito pa si Lindsay Ulan, hindi ba ang galing-galing mong mag-utos? 20,000 ang hulog ko sa bahay kada buwan. Saan ako kukuha ng oras para magluto? 20,000 ang hulog sa bahay. Bakit noong binilhan mo ako ng pulseras na nagkakahalaga ng 50,000? Hindi ka nagreklamo na mahal. Wala kang ang pambayad sa katulong. Inubos mo lahat para lang sa itsura mo.
Di ba ikaw ang may gusto ng pulseras? Hiningi ko binigay mo. May kakayahan ka ba? Dahil sa iyo umalis si Lindsay Ulan. Hindi mo man lang kayang itaguyod ang pamilya mo. Ngayon, sa akin mo ipapalinis ang kalat mo. Noong tinanggap mo iyong pulseras, hindi ka naman ganyan magsalita. Ginawa ko lang iyon para kay Jiangwo. Tingnan mo nga itong bahay. Para kang nakatira sa basurahan. Ano bang silbi mo? Ma, tama na po. Hayaan mo siyang magsalita. Wang Jiangwo. Ganyan ako kung pagsalitaan ng nanay mo. Tapos pipi ka lang. Ayoko na, hindi ko na kayo pagsisilbihan. Jiangwo, yang babaeng yan. Dapat hiwalayan mo na. Ah! Ang benta natin ay 2,000. Ninang, para bukas, yung mga ihanda nating pagkain. Kailangan nating dagdagan ng 20%. Huwag ka nang maghugas. Umuwi ka na. Hindi pa tuyo yung mga mangkok. Ikaw, kumain ka na ba? Naging abala buong araw. Kaya hindi ko na naasikaso. Nagluto ka para sa lahat. Pero ikaw mismo, hindi ka kumakain. Hindi pa nalilinisan yung kaldero. Ako na sa kaldero. Umupo ka lang. Tito, lalo mo lang pinapadumi. Ako na lang dyan. Ninang, kumain na po kayong dalawa. Araw-araw kang nandito. Hindi ka naman sumusweldo. Para lang makikain. Wala bang nag-aalaga sa'yo sa bahay ninyo? Wala akong pamilya. 10 taon nang pumanaw ang asawa ko. Wala kaming anak. Mag-isa na lang akong nakatira. Paano na ang pagkain? Hindi nakakain. Para akong umunguya ng buhangin sa lahat ng kinakain ko. Bago kita nakilala, akala ko habang buhay. Gugutumin ko na lang ang sarili ko. Inumin mo to para sa tiyan mo. Masarap. Mula ngayon, huwag ka nang aalis kapag nagsara na tayo sa gabi. Ititira kita ng pagkain. Sa edad mong yan, nag-aalala akong mag-isa ka kapag hating gabi na. Seryoso ka ba? Isang dagdag na plato lang naman yan. 1 linggo mo na akong tinutulungan sa trabaho. Nararapat lang na pakainin kita. 50 taong gulang. Nagbukas ng tindahan. Binuhay ang sarili. At nakabuhay pa ng isa. 60 taong gulang na palamunin. Ang buhay. Hindi pala ganoon kahirap. Tingting halika. Bakit? Tingnan mo ito. Ito ang nanay ko. Ang pangalan ng tindahan ay Lanting. Sa Commercial Street sa downtown. Ang lugar na iyon. Ang buwan ng renta ay nagsisimula sa 20,000. 20,000. Saan siya kumuha ng pera? Ang tatay mo noon. Nagtrabaho ng 20 taon bilang purchaser sa isang hotel. Ang mga account at cash flow na hinawakan niya. Isipin mo na lang. Imposibleng hindi siya nagtago ng sarili niyang pera. Impossible. Noong pumanaw ang tatay ko, kaunti na lang ang perang natira sa bahay. Lesiu, iyon ang sabi niya. Kung wala siyang pera, paano niya kakayaning umupa ng pwesto? Paano siya nakakabili ng mamahaling baboy? Bago pumanaw ang tatay mo, ibinigay niya ang passbook sa kanya lang. Hindi sa iyo. Bakit? Ang ibig mong sabihin, malaking pera iyon. Hindi bababa sa 1,000,000. Buong buhay niya, nagpanggap lang na mahirap yang matandang iyan. Naging parang katulong sa sarili nating bahay, naglalaba, nagluluto. Yun pala, nagtatago ng pera. Ngayon, ang taas na ng lipad. Ginamit ang pera para magtayo ng restaurant. Pati sarili niyang anak hindi nakilala. 1,000,000. Ano naman yung 30,000 mong pensyon? Samantalang siya, may 1,000,000 hawak-hawak. Tapos binigyan ka lang ng 30,000 para patahimikin ka. At tuwang-tuwa ka pa. Ang lakas ng loob niyang magtago ng pera para sa sarili niya. Pera ng tatay ko. Pera ko iyon. Kaya kailangan natin siyang puntahan para magkaliwanagan. Yung passbook na iyon. Kailangan nating mabawi. Tara na. Puntahan na natin ngayon din. Dahan-dahan lang. Kung didiretsuhin mo, siguradong hindi niya ibibigay. Lambingin mo muna. Suyuin mo siyang bumalik. Saka mo dahan-dahang ungkatin ang tungkol sa passbook. Bakit ko naman siya lalambingin? Dahil sa 1,000,000. Lesiu, 1,000,000. Lindsay Ulan, ang tagal mo akong niloko sa pagpapanggap mong mahirap. Itong ginawa mo. Magtutuos tayo. 1,000,000. Basta makuha ko lang. Pambayad sa bahay. Pambayad sa kotse. Credit card. Nasolusyonan na lahat. Lola. Gutom na ako. Anong gagawin natin? Direkta akong hihingi. Sa tingin mo bibigyan ka niya kapag humingi ka. Noong huli, humingi ka ng 30,000.
Ang dami pa niyang sinabi. 1 milyon. Sa tingin mo, basta na lang niya ibibigay iyon. O sige, anong gagawin natin? Hindi iyan ubra sa kanya kung pipilitin mo. Kailangan mong daanin sa emosyon. Anong emosyon? Ano ba ang pinakamalaking kahinaan ng nanay mo? Si Lel. Lel, ang nanay mo dito sa bahay natin. Para saan ba ang lahat ng pagod niya? Hindi ba para sa apo niya? Tawagan mo siya ng 100 beses, hindi niya sasagutin. Pero kapag tinawag siya ni Lele na Lola, lalambot agad ang puso noon. Maniwala ka sa akin. Anong ibig mong sabihin? Iutos mo kay Lele. Lel, tatanungin ka ni Mama, namimiss mo ba si Lola? Opo, masarap magluto si Lola. Pangit ang lasa ng inorder na pagkain. Namimiss ka na rin ni Lola. Pero galit si Lola. Ayaw niyang bumalik. Alam mo ba kung bakit si Lola ay galit? Bakit po? Kasi noong huling birthday ni Lola, nahulog sa sahig ang cake. Nalungkot si Lola. Kung iguguhit mo si Lola ng isang birthday cake, siguradong matutuwa si Lola kapag nakita niya iyon. Para bumalik na siya. Lel, pagandahin mo ang drawing. Tapos na. Sasamahan ka ni Papa na hanapin si Lola. Ibigay mo itong drawing kay Lola. Sabihin mo kay Lola, Lola, sorry po. Ako po yung nakasira ng cake noon. Umuwi na po kayo. Gusto ko pong kainin ang luto nyo. Pagkatapos mong sabihin yan, babalik na si Lola. Malakas ka kaya kay Lola. Pagkatapos kong sabihin yon, bibilhan mo ko ng Transformers. Ano? Yung limited edition. Meron si Zhang Hao. Gusto ko rin. CJ. Basta mapauwi mo si Lola. Bibilhan ka ni Papa. Pinky promise. Ayan. Kapag si Lele na ang pumasok sa eksena, siguradong lalambot ang puso noon. Basta umuwi siya. Dahan-dahanin natin ang tungkol sa passbook. 1 milyon. Hindi siya makakapagtago kahit isang kusing. Kapag nakita ito ng nanay mo, kahit gaano katigas ang puso niya, siguradong lalambot yon. Pagbalik niya, huwag mo munang babanggitin ang pera. Hayaan mo siyang manatili ng 2 araw. Kapag kampante na siya, saka mo sabihin ang tungkol sa passbook. Paano kung hindi niya ibigay? Lasiw, kung hindi niya ibibigay,